Kings chapter 4. Let's see. Okay, 2 Kings chapter 4, verses 36 hanggang 44. Okay, 2 Kings, pwede tayong tumayo. Chapter 4, verse 38 hanggang 44. 38 pala, no? 2 Kings chapter 4, verse 38 hanggang verse 44. Okay? So, ang man of God na ginamit dito is Elisha, but we will not talk about Elisha. Pag-usapan natin na isang tao na hindi binanggit ang pangalan. Amen? Okay? So, marami yung mga tao sa Bible na hindi binanggit yung pangalan eh. Pero, in-honor sila ng Panginoon. Okay? But this is during the time of Elisha. Okay, so basahin natin ang salit-salita ang verses 38 hanggang 44. Kaya ako na mauna, tapos kayo pang susunod, then sabay-sabay tayo pagdating sa verse 44. And Elisha came again to Gilgal, and there was a dearth in the land. And the sons of the prophets were sitting before him, and he said unto his servant, set on a great pot and sit pottage for the sons of the prophets. And they poured out for the men up to eat. And it came to pass, as they were eating of the pottage, that they cried out and said, O thou man of God, there is a death in the pot, and they could not eat thereof. And there came a man from Baal Shalisha, and brought the man of God bread of the first fruits, 20 loaves of barley, and full ears of corn in the house thereof. And he said, give unto the people that they may eat. Okay, verse 44 altogether. So he set it them before them, and they did eat, and left thereof according to the word of the Lord. So tayo po'y manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat kami Panginoon sa inyong biyaya at awa. At ganoon din po sa patuloy niyo pong pangungusap po sa amin through your word. At dalahin ko pong muli Panginoon, nabigyan niyo po kami Panginoon ng wisdom. Dalahin ko po, nabigyan niyo po kami Panginoon ng pagkilos po ninyong ng inyong banal na Espiritu, at dinadalain ko po na ito po ay mag-speak po sa amin. Tulungan niyo po kami to be encouraged to do things, Panginoon, kahit na little things. As long na ito po, Panginoon, ay galing sa isang maayos na puso, Panginoon. At tulungan niyo rin po kami na wag po kami magkaroon ng hesitation, Panginoon, to do something for somebody, especially kapag merong mga need. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so pwede tayo mo po. So makikita natin dito, yung sa may istorya, bagamat ang sa simula, makikita natin na si Elisha, pumunta siya sa part ng Gilgal. And in that place, nandun lang ang mga anak ng prophets. Okay, mga anak ng prophets ito, more than around 100 men. Okay, at gusto niya maging blessing. Siguro pag nang nakita niya na walang pagkain yung mga tao na to. Okay, at sabi niya sa kanyang servant, magluto ka, no? Pottage lang ito. Ibig sabihin, something na makakapagtawid, tawid lang ng gutom. Something na masabaw, amen? Okay? So kasi pag sinabing pottage talaga, soup, no? Talaga lang ito. At ang pinaka-ingredients, naghanap siya ng mga herbs. So lahat ng mga, walang sinabing kasamang manok, amen? Amen? Walang sahog Walang manok Bisaya, amen? Doon sa pag sinabing manok Bisaya, ang tanong namin, paano nyo nalaman na Bisaya yung manok? Na, ibig sabihin pala ng manok Bisaya, native. Kasi sabi ni sino ba yung nagsabi sa akin? Pastor, tinanong ko bago mamatay yung manok. Okay? So, makikita natin dito na nag-gather siya, yung servant ni Elisha, tatang sabi dito, nakuha niya is wild vine and wild gourds. At nung niluto niya, tapos hinain na nagulat sila na ito ay poisonous.
Kaya sabi ni ano na tawag dito ni Elijah, sabi niya kay Elisha, may poison yung food. At gumawa ng miracle si Elisha. Of course, makikita natin dito yung power ng Panginoon kay Elisha na kumuha siya ng isang meal, tapos binuhos niya doon. Then after that, sabi niya, iyahain mo yan at wala na yung tawag dito yung lason. Just imagine, no? Gutom na gutom ka na, kahit ano kakainin mo, amen? Okay? Ganun yung situation. But God knows our situation. Sometimes, may mga need tayo. May mga pagkakataon sa buhay natin na, and by the way, ang need, hindi lang ito physical na need, hindi lang pagkain. May mga iba ng pangangailangan nila ay spiritual. May mga ibang pangangailangan ay emotional. And by the way, isa sa pinaka-problema natin ngayon is mga emotional problem. Alam niyo yung kuminsan, ang pinakamahirap gamutin, no, yung sakit na dahil sa emotion. Yung wala kang sakit pero feeling mo may sakit ka kasi emotionally down. At yun ang pinakamahirap gamutin. No? At may mga things na may mga problems din na hindi mo ma-explain. And honestly, sa bawat isa sa atin, sino sa inyo may problema na hindi mo naman pwedeng i-share sa iba? Okay? At pag share mo lang, baka no? Pero sometimes marami tayong mga dinadaanan. But God knows everything na meron na dinadaanan natin. At dito ang makikita natin dito na need nila ng meal, bagamat nawala yung lason. Of course, kapag mga lalaki ito, kulang yan pag walang pagkain. Amen? Amen? Okay? Sino sa inyo, mga kalalakihan, gusto sabaw lang? No? Walang rice. Walang Gawin kaya natin yun once a week. Siguro papayat tayo, no? Okay? Pero, makita natin dito na anong nangyari dito sa may verse 42. Okay, doon tayo mag-concentrate sa verse 42. So nung nagkaroon sila ng nakakain na sila pero hindi sapat. Pagdating sa verse 42, and there came a man from Baal-Shalisha. So hindi binanggit kung sino yung tao na yan, kung siya ay Jew, kung siya ay kasi ang Baal-Shalisha isang Palestinian area. At hindi rin natin alam kung gaano kadalas pumupunta itong man na to sa place na yun. Pero hindi siguro siya pumunta doon dahil nandun lang si Elisha, kundi may mga things na makikita tayo na hindi lang na siguro from time to time itong tao na to nagbibigay dahil alam niya na mga anak na mga prophets yun. Okay? So gusto niya maging blessing doon sa mga sons of the prophets. Parang rin sa atin, no? Parang sa Missions Booster. Let's be a blessing sa ating mga workers, sa ating mga send out, sa mga pastors. Bagamat may mga pastors na maganda na yung kanilang gawain, pero marami pa rin mga pastors tayo na send out natin na hindi pa ganun kaganda yung gawain. But still, maging blessing lang tayo. So itong tao na to, ganun ang kanyang attitude. Nagkaroon siya ng tayo na tawag dito yung magbigay pa rin. And one thing na makikita natin dito, yung binigay niya is something na 20 loaves of barley and full ears of corn. Ibig sabihin ilang tawag dito mais na nakalagay sa sako na siguro puno yung sako. Pero sabi dito sa may verse 43, dahil sinabi ni Elisha, give unto the people that they may eat. Sabi niya sa verse 42, ang sabi ng servitor, and his servitor said, what should I set this before 100 men? Isiset ko ba ito sa 100? 20 lang yung tinapay. Okay? Alam natin yung kwento na pagdating sa New Testament, anong tendency? Sa New Testament, ginawa rin ng Panginoon. Ilang beses ginawa ng Panginoon yan sa New Testament? Twice. Yung feeding of 5,000 sa feeding of 4,000. Magkaiba yun. Pag binasa niyo yung account na yun, magkaiba yun. Kasi isa sa Galilee, yung isa sa Decapolis. Okay? Magkaiba rin ng number ng fish saka yung bread na ginamit ng Panginoon. Pero still makikita natin konti and yet nag-provide ang Panginoon. At ganito yung nangyari sa Old Testament in the time of Elisha. At ang sabi sa Bible, sabi dito, they shall eat, sabi ni Elisha, and shall leave thereof. Yung word na leave thereof, ibig sabihin may iwan pa, may sobra. Okay? Kasi tinignan ko rin ito kung ano ibig sabihin. Akala ko alis sila. Pero ang ibig sabihin, pagkatapos silang mga kumain makasatisfy, meron pang leftover. Okay? So, ganun din, pagdating sa verse 44, lahat sila they did eat and left thereof according to the word of
the Lord. So meron pang enough. So ang message natin ngayong gabi is a little timely provision. Okay? A little timely provision. Maaring little pero timely. Amen? Alam nyo, kahit na maliit ang isang bagay, kung yan ay dumating ng timely, okay? Yung eksaktong dating, no? Mahalaga yan. Sometimes tinitingnan natin kasi yung mga yung mga kailangan natin ng malaki, kailangan natin ng enough, pero ang Panginoon kuminsan magsisimula siya sa maliit. Okay? But makikita natin, bagamat little, 20 for 100 men, and yet timely provision. So God perfectly knows our situation. By the way, hindi nabibigla ang Panginoon. Pag may sakit ka, alam ng Panginoon kung ano yung sakit mo. Alam ng Panginoon yung need mo. Lahat yan, alam ng Panginoon. He knows our situation. He knows everything na kinakailangan natin. So hindi siya nabibigla. At nagbibigay siya kuminsan hindi unexpected. And sometimes gusto lang ng Diyos na maging mapagpasalamat tayo. By the way, ang isang tao na hindi marunong magpasalamat sa maliit, paano ka bibigyan ng malaki kung sa maliit pa lang hindi ka marunong magpasalamat? Paanong ka ibibless ng Panginoon kung sa bagay na maliit? Kung minsan pa, alam niyo yung isang bagay na ginagawa ng Panginoon sa atin, nagre-reklamo kasi kagad tayo kapag kamaliit yung bagay na pero hindi natin alam, diyan nagsisimula ang Panginoon. Amen? Gusto lang ng Panginoon maging mapagpasalamat ka sa meron na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Huwag kang reklamo ng reklamo dahil wala. Baka hindi mo naman tinitingnan, meron, maliit nga lang. Pero yung little na yan is a timely provision. Timely provision. So he asked his servant, sabi ko nga kanina, na ginawa nila ito, pero makikita nyo na timely yung provision. So tatlong bagay sa bagay na to. No? Number one, little provision from a thoughtful heart. Kahit ito ay little provision, but it is from a thoughtful heart. Okay? Direkto na tayo sa point number 1 kagad, no? So little provision from a thoughtful heart. 2 Kings chapter 4 verse 42, and it came a man from Baal Shalisha. So hindi binanggit, sabi ko nga unknown man. Hindi rin pinangalanan. Kasi ang isang bagay pag may ginawa ka sa Panginoon, hindi mo kailangan pangalanan eh. At hindi mo rin kailangan ang isang taong nagsuserve, hindi kailangan bigyan ng parangal yan. Amen? Hindi kailangan pangalanan. Kaya makikita natin dito na hindi binigyan ng pangalan itong lalaki na ito, and yet may ginawa siya. At sabi dito sa may verse 43, paano ko ibibigay? What should I set this before 100 men? Parang sinasabi niya, my Lord, sabi niya siguro kay Elisha, hindi kasya yan sa 100. Pero ang sabi ni Elisha, bigyan mo sila. Okay? Give the people that they may eat. So ang question na is yung question na paanong mapagkakasyang maliit. Alam niyo kuminsan may mga bagay na maliliit na bagay, pero tingnan niyo yung power ng thoughtfulness. Kuminsan hindi mo na-appreciate dahil kaya nga kuminsan mahirap kapag nasanay ka na sa malaki. Pag nasanay ka na sa mga mahal na bagay, nasanay ka na sa sometimes hindi mo na na-appreciate yung maliliit na bagay. Ang isang maliit na bagay pero galing sa thoughtful heart, galing sa sincere heart, alam yung mahalaga yan. And hindi mo alam kung ano ang power ng isang bagay na ginagamit ng Panginoon out of a thoughtful heart. Gaano ka-thoughtful yung tao na to? Gaano ka-thoughtful yung tao na nagbigay na to? Ang sabi sa Bible, ang binigay niya is a first fruit ng kanyang kanyang ani. Sa verse 42, and there came a man of Baal Shalisha and brought the man of God bread of the first fruit. By the way, hindi ako magtuturo ng first fruit, amen? Okay? Unahan ko na kayo. Pero meron lang akong gustong i-emphasize dyan sa first fruit na tinutukoy. Dahil ang first fruit, hindi yung unang sweldo sa Sa atin, nasa sayo kapag gusto mong ibigay, halimbawa yung unang sweldo mo talaga na sa isang trabaho, pero yung every year, hindi tayo ganun ng And hindi natin ito tinuturo sa church. Okay? 3 klase lang ng giving natin. Yung giving natin sa tithes, faith promise, sa kayang building. Okay? The rest, wala na. Pero isang bagay na makikita natin dito, gusto ko lang i-emphasize yung word na first fruit dahil ang first fruit, ang unang, bago nila anihin ang lahat ng meron sila, unang hahanap muna sila sa ani. Yung first fruit, ganito ang ginagawa nila. Hahanap sila ng pinaka-best na bahagi ng kanilang ani.
i-offer muna nila sa Panginoon. Okay? Not necessary 10%, not necessary kung ano yung pinaka lang dyan. So kung makikita mo yung dala-dala niya is 20 loaves of barley. Ibig sabihin, bago niya pakinabangan ng lahat ng meron sa kanya ngayon, bago niya ibenta yan, inuna niya muna yung mga servant ng Panginoon. Inuna niya muna yung mga anak ng mga prophets. So gaano ka-thoughtful itong tao na to? Ang ibinibigay niya is yung best. Bagamat ko konti yan, pero best. Bagamat ko konti yan, pero in-acknowledge ng Panginoon. Bagamat ko konti, in-acknowledge ng man of God. Okay? So ginagamit ng Panginoon ng isang thoughtful na tao. Especially kapag yung isang bagay na binigay from a thoughtful heart. Okay? Isang bagay na makikita natin dito sa tao na to, gusto niya lang maging blessing. Hindi niya iniisip kung gaano kalaki yung binigay niya, basta gusto niya lang magbigay. Sometimes ito yung problema natin. Hindi tayo nagbibigay at hindi tayo nagkakaroon ng bahagi kasi ang gusto natin ibigay malaki. Amen? O kaya kung minsan, para bang yung nasanay na tayo na, pati nga ako minsan sa birthday, hindi na lang ako magbo-birthday kung hindi naman masarap yung handa. Grabe, no? Hindi naman pwede yung mga kaisipan na para bang nasa isipan natin na parang dapat kaya yung mga iba sabi nila, kung kasal ko, dapat yung kasal ko in grande. Okay? Namatay na silang dalawa, hindi pa kinasal. Amen? Kasi hindi mo sometimes hindi mo na na-appreciate yung maliit na out of a thoughtful heart. Dito makikita natin na kapag nagbibigay tayo, a thoughtful heart will give every time. Makikita natin, a thoughtful heart will give even it seems little or not enough for the need. Okay? Ang isang thoughtful heart magbibigay yan kahit nasa tingin niya, maliit man yan o hindi enough, pero magbibigay pa rin. Magbibigay pa rin ng bahagi. Alam niyo, kung gusto mo maging blessing sa isang tao, hindi yan sa malaki o maliit. Kaya pagdating sa missions booster natin, I pray na lahat tayo may bahagi. Bata man yan, estudyante yan, o may trabaho, wala kang trabaho, ano man ang pwede mo Ito ang nasa isipan niya lang. Sabi niya, siguro sinabi niya kay Elisha, meron lang akong 20 loaves of barley. Alam ko hindi ito kasya, at least makatulong. Kaysa naman puro sabaw lang. Amen? Amen? Kaysa naman puro dahon. At least merong matikman. So ito yung tao na makikita natin na kapag thoughtful yan, hindi niya tinitingnan kung gaano kalaki o kalit yung binibigay niya. Gusto niya lang maging blessing. A thoughtful heart will give every time God bless him. Alam niyo, isang thoughtful heart, nagbibigay yan every time na may blessing. Amen? Okay? Kapag meron tayo natatanggap na blessing, maging blessing din tayo sa iba. Yung bang, tingnan natin ano yung pwede nating magawa. Ano yung pwede nating, maging sensitive kayo sa need. Deuteronomy chapter 16 verse 17, every man shall give as he is able. Tingnan yung Deuteronomy. Kanina binasa natin yung Deuteronomy 16 verse 17. Nakakapagbigay tayo sa kakayanan na meron tayo. Pero ang sabi sa Bible, according to the blessing of the Lord. According to the blessing of the Lord. Okay? So God will surely reward. Makikita natin dito na nagkakaroon tayo nakakapagbigay tayo because of the blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. Alam nyo, sino sa inyo gusto nyong i-bless tayo Panginoon, ng patuloy ng Panginoon? Kung gusto mo ng blessing na continuous ka rin na maging blessing. Sometimes yung blessing nahihinder kasi hindi na tayo thoughtful. Okay? Lalong-lalo ngayon. Maging tayo at nagpapasalamat tayo. Kanina tinanong ko yung mga nasa sa Aurora province, thank God na hindi sila nasalanta. Okay, walang gaanong damage. Ang nangyari lang walang ilaw. Okay, pero biyaya ng Panginoon wala namang nangyari. Okay, but maging tayo sa kanila, maging blessing. Yung Bama retreat natin this is just a portion na makakapag-gather yung mga kapastoran. And honestly speaking, hindi ganun kalaki rin yung kanilang mga natatanggap. Especially sa mga iba pa na hindi pa gaanong stable yung kanilang gawain.
So at least this time man lang, no, sa December, maging blessing tayo sa kanila. Okay? Another thing na makikita natin dito, ang isang thoughtful heart, kanina nabanggit ko na ito, will give the best and not the leftovers. Hindi niya kaya nga yung sinabi ko kanina, ang binigay niya is the first fruit of the harvest. Ibig sabihin gusto niya muna maging blessing. Alam niyo, ang sarap i-enjoy ang isang bagay na binigay ng Diyos. Kung bago mo i-enjoy yan, naging blessing ka muna sa iba. Amen? And honestly speaking, sino sa atin maraming problem ngayon? Marami tayong problem financially, marami tayong problem sa maraming area sa buhay natin. Pero alam niyo ba na ma-lessen yung problema na yun kapag maging giver tayo? Parang hirap lang ibang preach ngayon pero about giving eh. Pero yan ang way ng Panginoon. Yung continuous blessing ay nanggagaling sa isang thoughtful heart na nagiging blessing sa iba. Yung Hebrews chapter 6 verse 10. Hebrews chapter 6 verse 10. For God is not unrighteous to forget your labor or your work and labor of love, which you have showed toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. Sino yung binibless ng Panginoon natin? Hindi yung makakalimutan ng Panginoon yung ginawa mo. Okay? Kailan hindi na makakalimutan ng Panginoon yung ginawa mo? Pag may ginawa ka toward His name. Pag may ginawa ka to minister to the saints. Okay? So hindi binanggit ko anong naging reward nitong tao na to. But ako naniniwala, since binigyan siya ng portion sa Bible, may binigay na reward ang Panginoon sa tao na to for becoming a blessing sa mga anak ng prophets. Tingnan niyo yung simpleng words or verse sa Matthew chapter 10 verse 41. Matthew chapter 10 verse 41. He that receiveth a prophet in the name of the prophet shall receive a prophet's reward. Okay? Hindi ka prophet. Hindi ka man of God. Hindi ka pastor. Hindi ka missionary. But if you receive a missionary, a pastor, a servant of the Lord, in the name of that person, kung siya ay prophet, servant of God, missionary, sabi diyan, you will receive the reward katulad ng reward na meron siya. Why? Kasi the more we encourage workers, tandaan niyo to, may mga ibang mga pastors na discouraged na. Gusto nang mag-give up, pero na-encourage mo. At meron pa rin siyang ginawa nung tendency. May bahagi ka sa kanya. Sometimes may ang kailangan lang natin gawin, hindi ito malakihan ang binibigay. Yung pagiging thoughtful lang para maramdaman nila na meron pa rin nagkikare sa kanila. Amen? Amen? Ganon din sana eh. Sa mga anak sabihin ko lang to sa mga anak. Okay? Hindi ito sinasabi ko sa mga anak namin Pero gusto ko lang marinig nyo ito, no? Kasi bilang ako anak din, may magulang ako, sometimes naghihintay lang din yung mga magulang natin na gumawa tayo ng little things. Yung bang something lang something na pwedeng gawin mo rin na out of thoughtfulness. Kasi kung minsan, imagine nyo to, ang magulang, silang nagpaaral, silang nagpasakit na maraming dinaanan. Tapos nung tumanda na sila, ngayon nasasuffer nila yung dahil sa kanilang kasipagan before, nagkaroon na sila ng rayuma, nagkaroon na sila ng arthritis. Amen? Ang dami nang nararamdaman ngayon. Tapos ngayon, ikaw, dahil may trabaho ka na, ang ganda na ng sweldo mo, nakalimutan mo na yung pasakit na magulang mo. Naku, minsan, nakakalungkot ito, ang mamahal ng gamit ngayon. Ang mamahal, sa totoo lang. Okay? Sobrang mahal ng mga gamit ngayon. Pero, when was the last time na binigyan mo ng something ang magulang mo? Just to say na nagpapasalamat ka sa magulang mo. Okay? May mga pagkakataon sa buhay natin na para bang hindi mo pero yung pasakit na once na naging blessing kayo sa isang taong may ginagawa para sa Panginoon, naging blessing kayo sa isang tao na may ginawa para sa iyo before, lalong-lalo na sa magulang ninyo, sabihin ko sa inyo yung reward nila, someday doon sa langit, meron kang magiging reward na, bakit ako nagkaroon ng reward na ganito?
Nagkaroon ka ng reward kasi kung hindi dahil sa'yo na nag-encourage, hindi na-encourage yung worker na to, hindi na-encourage tong man of God na to, hindi na-encourage yung magulang na to, hindi yan nagpatuloy at nagkaroon ng bunga kung wala ka na nag-encourage. And sometimes kailangan lang natin ng encouragement from a thoughtful heart. Amen? So sana pag may gagawin tayo, from a thoughtful heart yan. Kaya hindi mo iniisip kung maliit o malaki ang gagawin mo sa tao. Second, little provision but it will be the start of a miracle. Okay? Little provision but the start of a miracle. So maliit na provision pero ito yung start ng miracle ng Panginoon. Sometimes sabi ko nga, tinitingnan natin yung maliit. Pero alam niyo ba ang Panginoon walang imposible sa Kanya. Yung word na create, ang Diyos lang ang pwedeng gumamit. Ang tawag sa atin, hindi pwede tayo magsabi na, I created a building. Maybe you built a building. Pero hindi ka pwedeng mag-create. Kasi ang ibig sabihin ng create, gumawa ka ng isang bagay out of nothing. At ang Diyos lang ang may kakayanan. So kaya ng Diyos na kahit wala siyang gamitin, walang bagay. Pwede siyang ginawa niya lahat ng bagay nito, yung mga bagay na nakikita natin sa mundo hanggang sa na makikita natin lahat yan out of nothing, through His Word. Pero alam niyo isang bagay na ginagawa ng Panginoon sa ating Christian life, just to produce faith in our life, just to teach us faith. Anong ginagawa ng Panginoon? God will use little things in your life. Magsisimula siya dun sa little thing. Nakatulad nito makikita natin, bagamat yan ay 20 lang. Sabi niya, Lord, siguro sabi niya, Elisha, okay, hindi ito kasya, pero sabi ni Elisha, sapat na yan. Okay? Ang purpose mo, gusto mong mabusog sila, mabubusog sila ng gusto. Sobra-sobra pa yan. Amen? Amen? Magsisimula ang Panginoon dun sa maliit na bagay. Tingnan niyo kung anong kakayanan ng Panginoon to create something great out of little things. Una makikita natin dito, God bless a simple promise. Kayang i-bless ng Panginoon na isang promise na ginawa para sa kanya. Nangako si Jacob. One of the promise of Jacob. Wala pang tithes that time. Genesis chapter 28 verse 22. Ang sabi niya sa Genesis 28 verse 22, and this is stone, this is the altar, which I have set for a pillar, shall be God's house. And of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. This is a simple promise. Bakit ko sinabing simple promise? Wala naman siyang gamit. Nung siya'y nag-promise, wala naman siyang kayamanan. Nung siya'y nag-promise, anong dala niya? Yung lang damit niya. Hindi ko alam kung anong binigay na pabaon sa kanya ng magulang niya. Siguro pera enough lang. Pero nung nangako si Jacob, very simple lang yung buhay niya. But because of a simple promise, that he will honor God in everything na ibibigay ng Panginoon, ibibigay niya yung 10. Wala pa sa kanya yan. Pero nangako na siya. Kayong mga kayo naghahanap ng trabaho, gusto nyo i-bless kayo ng Panginoon, wala pa kayong trabaho. Sabihin nyo na yung verse na yan. I-claim nyo na yan. Amen? Amen? Tahimik kayo, no? Okay lang ba kayo? Okay? Gising na. Okay? I-claim nyo na, kahit na wala pa. A simple promise na out of a honest heart. Ano yung i-bless ng Panginoon? Tingnan nyo Genesis 30 verse 43. Dahil sa blessing dahil sa promise na yan, ang sabi sa Bible, and the man, that is Jacob, increased exceedingly and had much cattle, maid servants and men servants, camels and asses. Walang-wala siya before. Wala siyang may pagmamalaki. Pero bakit siya bless ng Panginoon? Simple promise. Amen? Ano ito? Simple thing. Gusto niyong i-bless financially? Maging honest sa tithes. Hindi pa sa faith promise yun. Ibigay natin honestly sa Panginoon ang dapat na deserving sa Kanya. Sabihin ko sa inyo, hindi imposible na i-bless ka ng Panginoon. A simple act. Sometimes hindi natin ginagawa because hindi tayo naniniwala sa Diyos.
Akala nyo makakalusot ang mga bagay na ginagawa natin, pero sabihin ko sa inyo, the more na hindi tayo bibless ng Panginoon, pag hindi natin binibigay ang tithes. Amen? Amen? Kaya simpleng promise lang yan. Pwede pala ako mag-promise kahit wala pa akong trabaho. Halimbawa, wala akong trabaho, Lord, kung bibigyan mo ako ng trabaho, i-honor kita sa tithes ko. Alam nyo, simpleng promise yan. Pero once na ginawa mo, i-bless ka ng Panginoon. Kaya kung minsan hindi tayo makaahon-ahon sa mga problema natin financially because we are not honest sa tithes. Kailangan kong sabihin yan. Amen? Personally, ako ang nasa iyan ako palagi, tithes. Kaya nga last time na nag-preach ako ng tithing, baka may nakalimutan ako, yung laman ng wallet ko, nilagay ko na. Kasi Lord, baka may nakalimutan pa ako. Pero every time na nagbibigay ako ng tithes, kino-compute. Ano yung mga blessing na binigay? We need to be honest. Sa promise na yan. Tingnan nyo rin ito, no? God used a little pot. Yung little pot sa 2 Kings chapter 4 verse 2. Actually, yung kwento na yung continuation niya sa may 2 Kings chapter 4 verse 2. And Elisha said unto her, what shall I do for thee? Meron siya malaking utang. Isang utang na hindi niya kayang bayaran personally. Pero nung tinanong ni Elisha sa kanya, anong meron ka sa bahay mo? And sabi ng babae, thine handmaid hath not anything in the house. Pero later on sabi niya, save a pot of oil. Again, gustong gumawa ng Panginoon ng isang bagay na miracle sa buhay natin, pero gusto niya munang ibigay mo sa Kanya yung maliit na bagay na meron ka. Nung sinabi niya yung pot of oil, anong ginawa ng Panginoon? Doon sa pot of oil, very simple, yung pot of oil na yan. Anong sabi diyan? Sabi niya, humiram ka ng maraming sisidlan, yung malalaking sisidlan, vessels. Pupunuin mo yan. At anong ginawa ng Panginoon? Because of that little pot of oil, ang sabi sa may 2 Kings chapter 4 verse 7, and it came and told the man of God, he said, go sell the oil and pay thy debt, and leave thou thy children of the rest. Listen, yung last time, yung message ko about living within your means, okay? Sino sa inyo gusto nyong magkaroon ng financial freedom? Okay? Financial freedom. Gusto mo magkaroon ng financial freedom? Pag-pray mo. Ano yung mga kailangan mong bayaran sa na pagkakautang? Iano nyo to. Then ipag-pray mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo akong bayaran to. At once na nabayaran ko to, tandaan nyo to ha. Nung sinabi dito, sell the oil and pay thy debt, pero sinabi ng Panginoon, huwag ka nang umutang ulit. Leave thou and thy children of the rest. Pagkasyahin mo na kung ano yung meron ka sa susunod. Amen? 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 Okay? So, yun natin yan. Magkaroon kayo ng, ipag-pray mo yan. And financially, merong isang pastor na nagsabi sa akin, Pastor, kaya pala ang reason bakit walang nagtatayos, hindi sila nakakapagbigay ng faith promise. Sabi ng isang pastor sa akin, kasi ang dami nilang yung mga teacher namin, dahil ewan ko kung narinig niyo yung preaching ko last time. Ang sabi yung mga teacher namin, wala nang nasa salary, dahil nabaon na sa yung ATM nila, nakasanla na. Ang hirap nun, no? Ang ganda kahit maliit lang ang sweldo mo, kung pinagkaya mong pagkasyahin. Amen? Amen? Okay pa ba kayo? Kaya pa bang magluto ng pagkain sa halagang 100 pesos? Kung gugustuhin mo. Kuha ka ng isang sardinas, maghanap ka ng mga dahon sa palengke na tapos lagyan mo ng maraming sabaw. Tapos lagyan mo, pwedeng mag-survive. Ang 100 pesos pwede ng ulam ng lahat ng family. Ang sarap pa rin yung magsimula ka sa maliit na bagay na yan, pero at least maibsan. Pag-pray natin to. Okay? Church, pag-pray natin. Hindi ko alam, wala akong alam sa mga buhay niyo, pero pag-pray natin na huwag tayong mabaon sa utang.
That God will use yung little pot na meron ka. Lord, ito lang yung little salary na meron ako. Little salary. Maliit lang yung salary ko, Lord, pero gusto ko mabayaran ko lahat ng utang ko at matuto kang mamuhay magmula ngayon sa salary na meron ako. Amen? 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 Huwag ka munang kukuha ng cellphone kung hulugan naman. Amen? 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 iPhone 17 ka nga, pero may utang ka for 2 years. Amen? Mas maganda yung fully paid daw. No? Amen? Kung minsan tinitingnan ko, ang mahal ng mga cellphone. Pero may mga cellphone pala ngayon na hanggang ngayon, meron pa rin palang cellphone na 4,000. Xiaomi. No? No, yung mga nag-advertise tuloy ako. No? Pero meron pa palang ganun na klase na. Sabi ko, pwede pala to. Okay? So alam na ng mga anak ko kung anong cellphone nila. Okay? So simple lang, maging lang na, dito. Then, so makita natin na yung little things na yan, God used a handful meal. Sa 2 Kings chapter 17, yung widow of Sarephat, God used a handful meal para makakain sila for more than 3 years. At naging blessing pa sila kay Elijah. Something na ganito, parang gusto ko lang makita ninyo to, no? Sometimes God will start with little things na meron sa'yo. Na kahit maliit na meron sa'yo, pero willing ka maging blessing sa iba. Sabihin ko sa'yo, grabe ang gagawin ng Panginoon na balik. Amen? Amen? Kaya nga matuto tayo nga Ako isang prayer ko sa bawat isa sa atin, Lord, help us to manage our finances properly para mas maging blessing kami pagdating sa gawain ng Panginoon. Amen? Pag-pray natin yan. Okay pa ba kayo? Okay. Maging honest lang kayo sa tanong na to ha. Tanungin niyo yung sarili niyo sa bagay na to. Tanungin niyo yung sarili niyo, sabihin niyo sa Panginoon to, Lord, kung may problema ka financially ngayon, tanungin mo to sa sarili, tanungin mo sa Panginoon, Lord, pwede mo bang i-reveal sa akin ano yung mga pagkukulang ko? Ano yung mga bagay na pagkakamali ko dito para matuwid ito at i-bless mo ko talaga? At makita ko yung provision mo. Maging honest ka sa Panginoon, mag-pray ka. At kung may i-reveal ang Panginoon sa iyo, ano mo yan? Noong naging staff worker ako ng Laloma Baptist Church, share ko ito sa inyo last time. Meron akong binayaran na nahiram ko dahil nag-ano kami ng tindahan pero hindi naman nag-workout pero nahiram ko yon. Pero nang nalaman ni Pastor Toquero na meron akong nahiram, sabi ni Pastor Toquero, kausapin mo yung pagplanuhan mo yan kung paano mo mababayaran. 500 pesos a week or 350 pesos a week. Yan ang aking allowance dito sa church. Pero sabihin ko sa inyo, nabayaran ko yon. At nang nabayaran ko yon, nakakapagbigay pa ako kahit kapapano, kahit maliit lang. Alam ko hindi sapat. Dahil kailangan ni Ronnie ng support financially dahil nag-aaral siya, nagbibigay ako sa kanya dati nung ako ay may work pero that time, nung time na yun, ang naibibigay ko lang sa kanya 100 pesos a week. O kaya makapagpadala ako sa magulang ko ng ganun lang. Ganun kaliit. And yet, kahit na papano, masabi ko lang sa kanila na meron ako na ibibigay. Pero lang yung isang bagay na I learn na maging maingat sa pera. Hindi ako natuto ako na maghawak ng pera. Hindi ako, sabi ko nga, one time, kung bibili ako ng gusto kong bilhin, kaya kong mabili sa binibigay kong offering every month. Pero hindi ko, pag pumunta, one time umikot kami ni Joven, sabi ko, uwi na tayo. Kasi alam niyo yun, yung kaya ko namang bilihin yan sa binibigay kong offering, pero mas gusto ko, kaya ko pang magbigay ng mas malaki kaysa sa bumili ng something na ako nagpapasalamat sa Panginoon, nasanay ako sa maliit na bagay. And honestly, sabihin niyo sa akin kung meron ako sa inyong tinake advantage. Kung meron ako sa inyo na nagparinig ako sa need namin.
even nang ako ay assistant pastor dito sa Laloma Baptist Church. Okay? Isang bagay na ano ko lang doon is, matuto tayo sa maliit na bagay at ma-enjoy mo yung maliit na bagay na meron sa'yo. Because if you're faithful in little things, you will become faithful in big things. And last, little provision but more than enough. So little provision ito, but from a thoughtful heart. Little provision, but it will start a miracle. Little provision, but it will become more than enough. Ang sabi dito sa may verse, they shall eat, sa verse 43, and live thereof. And so he set it before them, and they did eat, and they left thereof. Ibig sabihin, tingnan nyo yung ano na yan, no? Tingnan nyo yan sa Tagalog o kaya sa ano, makikita nyo yung word na live, ibig sabihin, sumobra pa. May naiwan pa. Amen? Nang isang bagay, sabi nga, somebody said, may naririnig natin ito madalas, little is much when God is in it. Or little is much when yung kapag nilagay mo yan, when put in the hand of God. Naririnig natin madalas yan. Walang maliit kapag nilagay mo sa kamay ng Panginoon. Makikita natin sa Mark chapter 12 verse 42 na yung widow woman, anong ginawa ng Panginoon? Praise niya ang isang widow woman because of the 2 mites. Ibig sabihin yung widow woman naka-receive ng praise at the same time nag-glorify niya ang Panginoon because of the 2 mites. Because sabi sa Bible, binigay niya yung lahat na meron sa kanya. Binibless ng Panginoon ang isang bagay na nagpagbibigay na galing sa puso. Amen? Out of willing heart. 2 Corinthians chapter 8 verse 12, for if there be first willing mind, it is acceptable according to that man hath and not according to that he hath not. Okay? Hindi naman yung kung ano yung wala sa iyo. Huwag mo nang sabihin, Pastor, kapag bigyan lang ako ng Panginoon ng 1,000,000, magbibigay ako ng 100,000. Kailan pa yun? Amen? Okay? Huwag mo na hintayin kung kailan, kung ano yung meron sa iyo. Be a blessing. Okay? Anong ginawa ng Panginoon? They were satisfied. As a illustration, as we end, naalala niyo yung nakalimutan ko ipadala yung picture na isang babae, ay isang bata. Ang pangalan niya ay si Haiti Mae Wyatt. Kaya yung Haiti Mae Wyatt. Ito yung naikwento na isang babae, isang little girl, na umattend sa isang church, doon sa Sunday school, wala siyang maupuan, wala na siyang space. At nung nakita siya ng Sunday school teacher niya, kinuha na lang siya na pero isa sa naging prayer niya, nung bata na to, sinabi niya sa kanyang mama, gusto kong magkaroon ng, makapag-build ng mas lumaki yung church at magkaroon ng maraming Sunday school room. Para kaming mga bata magkaroon ng upuan. Okay, magkaroon ng place. Itong bata na to, sad to say, for several hindi ko alam kung years ang lumipas, pero namatay itong bata na to. At meron siyang inipon at binigay ito ng kanyang nanay kay Dr. Russell Conwell, yung pastor ng Temple Baptist Church. Okay? Yung 57 cents. Tapos sinabi niya yung desire ng bata na inipon niya yung 57 cents para makapag-build ng mas malaking church at magkaroon sila ng maayos na Sunday school. Alam yung ginawa nila because of that, yung desire ng bata, kinuha ni Pastor Russell Conwell yung 57 cents and he start preaching at ginamit niyang illustration yung 57 cents na yan. At alam yung ginawa nangyari? Merong isang mayamang tao na sabi niya, ibibigay yung kailangan nilang need na building sa kayong property, ibibigay sa halagang 57 cents. Pero hindi lang nagtapos dyan ang kwento. Nagamit itong illustration na kapag once na meron tayong desire to become a blessing, whatever the amount, ang ginawa nila dyan is naging illustration ito na mas lumaki yung church, nagkaroon sila ng mga, I think, according sa yan yung itsura ng bata. Okay? Lumaki yung church, nagkaroon ng magandang building, nagkaroon ng
hindi lang yung church building kundi school and hospital dahil sa act ng isang bata na nagbigay ng 57 cents. Okay? Little pero timely. Little pero encouraging. Little pero from a honest and thoughtful heart. At dahil doon sa maliit na yan, maraming ginawa. Kaya kung gugustuhin mong pag-pray nyo to, no? Dito sa church, of course, we love one another. We pray for one another. Pero ang pinakano natin dito is, gusto ng Panginoon na lahat tayo, gamitin tayo ng Panginoon. Okay? Amen? Amen? So, hindi mo alam kung ano magagawa ng little provision na ibibigay mo. But timely provision. So, little but timely. Little but from the thoughtful heart. Little pero yan ang magiging start ng miracle ng Panginoon. Little pero later on, magugulat na lang kayo, it is more than enough. Amen? Okay? Kahit na wala, kayo mga high school pa lang, kayo nag-aaral pa lang, i-desire nyo na yan. Magsimula na kayo maging blessing. Kung kaya nyo mag-soft drinks, why not mag-sacrifice kayo ng soft drinks muna? Mababawasan pa kayo ng tendency na maging diabetic. Amen? Amen? Sacrifice muna tayo just to be a blessing sa ating missions booster. Okay, so tayo po muna yung manalang. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat kami Panginoon sa inyong patuloy na pagkilos po sa buhay ng bawat isa. At dinadalain ko po na tulungan niyo po kami na kahit sa maliit na halaga Panginoon, sa maliit na bagay, na pwede rin namin magawa. But out of a thoughtful heart, out of a sincere heart, Panginoon, tulungan niyo po kami Panginoon na maging encouragement po ito. Makapag-create ng isang miracle o isang something Panginoon na masisimulan dahil sa maliit na bagay na gagawin ng bawat isa. At ganoon din po Panginoon kung paano po kayo magpo-provide that if you will allow Panginoon na mailagay ito sa inyong kamay, makikita namin that it will be multiplied at yung purpose Panginoon is ma-accomplish and more than enough. At even Panginoon sa amin personally, na makikita namin Panginoon ang blessing nyo. So I pray na tulungan niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo po kami Panginoon ng wisdom at patuloy kayo po Panginoon maitaas sa aming kalagitnaan. Ito na po amin sa madalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede tayong tumayo lahat. Magkaroon lang tayo ng short invitation. I know na yung message is about finances. No? Sa mga iba, sa mga kabataan siguro, iisipin nyo, Pastor, hindi ko pa iniisip yan eh. Naalala nyo si Jacob, sabi ko nga, walang-wala pa siya that time. Pero nag-pray lang siya, Lord, in every blessing na ibibigay mo sa akin, i-honor kita. Kaya kang i-bless ang Panginoon. Okay? At maaaring kung may mga iba sa atin na dumadaan din sa financial problem, okay? At gusto mo maka-experience ng financial freedom, why not ipag-pray mo sa Panginoon, Lord, this time gusto kong gawin yung tama. I want to honor you in my tithes. At maglilib ako within my means. Hindi ako mangungutang. Talagang pagkakasyain ko kung ano yung meron. At makita ko yung provision mo. So habang tumutugtog ang ating pianist, hindi natin patatagalin. If God spoke to your heart, then ipag-pray mo yan. Sama mo sa prayer. It might be na mayroong mga problem sa buhay natin na hindi matapos-tapos. Parang hindi maubos-ubos. Parang ganun. Might be may mga things na kailangan lang i-ask sa Panginoon. Sabihin ko sa inyo, ang Panginoon hindi maramot. Even sa pagkakamali natin, once na lumapit tayo sa Panginoon, kahit na nagkamali ka na, halimbawa, financially hindi ka naging maayos, lumapit ka sa Panginoon. Kaya niyang palaguin ang maliit na meron ka ngayon kung ilalapit mo lang yan sa Panginoon. Okay? Ang work nyo, ang business, whatever things. At ganoon din sa need natin sa pangangailangan natin physically, o kaya may karamdaman tayo, why not? Yan mo lang sa Panginoon.
Alam niyo, kailangan lang natin kuminsan self-evaluation. Iahas mo sa Panginoon, Lord, ano ba yung mga pagkakamali ko? Ano ba yung mga pagkukulang ko na kailangan kong ayusin para ma-experience ko yung blessing mo? Kailangan mo lang talagang iano sa Panginoon. I-ask sa Panginoon. Okay? Kung meron man dito na attender na hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan, wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, kailangan mong kaligtasan, taas mong kanang kamay mo, bibigyan ka namin ng counselor. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Another thing, learn to appreciate little things. Amen? Sino sa inyo nagpapasalamat kayo kung ano yung meron sa inyo ngayon? Taas ang kamay. Magpasalamat kayo kung ano yung provision ng Panginoon. Okay? Sometimes hindi mo mahanap-hanap yung gusto mong hanapin. Kasi hindi ka pa marunong magpasalamat. Hindi ka pa marunong masatisfy. So kahit saan ka pumunta, kahit saan mo hanapin, hindi mo yung mahanap. Alala yung preaching ko about the axe head? Kung saan mo nawala, balikan mo doon. Kasi hindi mo mahanap yan kahit saan mo hanapin kung hindi doon sa place kung saan mo nawala. Amen? Amen? So, pag may ginawa ang Panginoon sa atin, mga little things, pasalamatan natin ang Panginoon. Okay? Sino sa inyo naka-experience ng little but timely provision? Yung bang dumating, hindi mo, ini-expect mo mas malaki, pero may maliit na dumating. Pero tamang-tama naman, amen? Timely. Alam niyo, pasalamatan niyo. Sometimes, ititest tayo ng Panginoon. Gaano tayo ka-faithful? Gaano tayo kasaya, ka-grateful kapag may natatanggap tayo, maliit man o malaki. Okay, so let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po muli sa binigay niyo po, Panginoon, na message. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagkilos po sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, that in every little things na meron po kami, Panginoon, na experience o na natatanggap, Panginoon, kami po ay maging mapagpasalamat. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging kontento sa mga bagay, Panginoon, na binibigay niyo po sa amin. Maraming salamat po for the example ng isang man na bagamat maliit yung kanyang binigay, hindi enough, humanly speaking, and yet binigay niya ito, Panginoon, sa man of God. And through Elisha, nakita nila, Panginoon, kung paano po kayo nag-miraculously nag-provide. At pinakain silang lahat, Panginoon, ng busog at satisfied. So I pray na tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na in everything na binibigay sa amin ng Panginoon, o binibigay niyo po sa amin at tinalo niyo po, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa po namin, Panginoon, ng inyong kalooban. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng bawat isa, kayo pong muli, Panginoon, ng may taas sa aming kalagitnaan. At i-bless niyo po, Panginoon, ng mga ginawang desisyon ng bawat isa. Ito na po amin. Sa mo dalangin, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.